Hello mga kababayan, mga kaibigan, mga kakilala, mga, in short, mga kapwa ko. Magandang araw sa inyong lahat. At, so ito, isang panibagong umaga sa atin, sa ating lahat. So, gaya sabi ko, siguro, ang magandang pag-usapan talaga lagi, yung may kinalaman sa kapwa, yung may pag-ibig tayo, no? Kasi kaliwat ka na ng mga balita no? At sa mga nangyayari sa bawat bansa, sa bawat lugar, no? May mga gulo, away, may mga pagtataniman, may mga inggitan, mga nagkakapuotan, no? Mga nag-aaway-away, no? Dahil yung kasi bunga yun ng walang pag-ibig sa kapwa, no? Kasi kung may pag-ibig ka, hindi mawawala sa iyo yung magpapareya ka no? Uunawa ka, magpapasensya ka, magpapahinuhod ka, no? Magtitiis ka. Siyempre, magpapatawad ka. No? Kung meron tayong ganyan, hindi tayo mag-aaway Dahil mapapalampas mo yun. Yung mga ganong klaseng gawain. 'Di ba? Kasi alam naman ninyo yung pangungusap na pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin naman patatawarin. 'Di ba, mga kababayan? Kaya magandang pag-usapan yung may kinalaman na pag-ibig o tayo ay nagmamahal o talagang tayo ay nagmamahal. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Kaya, yun yung sinasabi sa banal na kasulatan doon sa unang 1:13 o 3:18, mga kababayan. Sa English, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Ayan sinasabi. Doon sa chapter 1, 1 John chapter 3, verse 18. Sa unang 1, kapitulo 3, versikulo 18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. So yun ang sinasabi doon sa banal na aklat. Kaya mahalaga na tayo makitaan ng pag-ibig sa gawa at katotohanan. Kaya yung pag-ibig nakapaloob doon, unang-una, yung tayo mapagpahinuhod, nagtitiis, no? Sa English, long suffering. So, isang pangunahin na makikita mo sa isang tao, kung may pag-ibig siya ay nagtitiis, nagbabata, nagtsatsaga, umuunawa. Diba? Yun ang isa sa mga makikita mo sa isang tao. So, umuunawa siya, nagpapasensya, nagtitiis, no? Nagpapahinuhod siya. Mahabang pagtitiis yun long suffering nga Kaya sa mga iba sabi, love is sacrifice Love is patient. Kaya yun ang pangunahin na dapat, kung meron tayong pag-ibig, meron tayong ganyang quality or isang virtue na dapat makitaan tayo sa ganun. Hindi yung magagalitin, mainipin, no? Yun ang isa sa mga taong merong pag-ibig. Ikalawa, yung kagandahang loob. Yan. Kaya hindi mawawala sa isang taong may ibig, sa isang taong mangingibig, dapat meron siyang kagandahang loob. Hindi pwedeng wala yun. No? Hindi makukumpleto yung pag-ibig kapag wala kang kagandahang loob o kabutihang loob sa iyong kapwa. No? At yung kagandahang loob, nakapaloob doon yung kusang loob. Yan, tatandaan ninyo yan. Kasi, hindi rin naman masasabing kagandahang loob pag hindi bukal sa loob o hindi kusang loob. No? Kasi pag may kusang loob ka, sigurado yun, hindi ka na uutusan ng sino man. O dahil
kailangan, di ba, bibigyan mo. Kundi magkukusa ka na, may kusang malasakit ka na, kusang loob, o yung kusang palo, sabi nila, no? Magkukusa ka na, meron ka ng initiative na, sige ito, kaya kamusta na? Puntahan ko kaya para malaman ko yung kalagayan niya. Baka sakaling meron ako may tutulong sa kanya, no, na isang bagay na mabuti. Kasi, eto mga kababayan, mga kapwa, paano mo masasabi na meron kang kagandahang loob, kung hindi ka naman tumutulong, hindi ka nagbibigay, no? Paano mo masasabi sa buhay mo na meron kang kagandahang loob, kung hindi ka naman nagpakita ng kagandahang loob sa iyong kapwa, no? Kaya hindi natin masasabi kailanman na meron tayong pag-ibig kung wala tayo ng kagandahang loob. Di ba? Napaka-importante ng pag-ibig sa buhay natin. Kaya yan ang gusto kong sinasabi sa inyo. Kahit paulit-ulit ko sabihin sa inyo yan, hindi ako magsasawa. Sana, wag rin kayo magsawa. Kaya kung wala nga lang ako trabaho, pwede nga ako magdamag na mag-post ng ganito. Kaya lang, siyempre, kailangan ko rin magtrabaho dahil isa rin naman ako sa mga mahihirap sa bansa. No? Yung kumbaga, kung hindi magtrabaho, kung hindi ako... kaya yung mga iba, itutuloy ko na lang kung loloobin ng Panginoon sa mga susunod na mga oras at mga pagkakataon at mga araw. No? Kung buhay pa. Kasi ang ating buhay ay parang singaw. Sandaling lumilitaw, no? Parang singaw, sandaling lumilitaw, pagdakay napapawi, no? Di ba ganun yung singaw? Singaw lang Singaw lang tayo dito Kaya ang aking masasabi, samantalahin natin na habang tayo buhay pa, no? So, di pag-ibig, may pagpapahinuhod, kagandahang loob, marami pa yan So, sa mga susunod na lang na ating tatalakayin. So, dapat, alam mo, pag mayroon tayong sinasabi o pinopost, dapat yung pakikinabangan ng sino man Kasi sa panahon ngayon, puro na lang ang pag-ibig pang sarili, no? Pang sarili mga kababayan. Hindi na minsan iniisip yung ibang kapwa parang wala nang pakialam no? Wala nang pakialam. Kaya ang sinasabi sa Biblia, no, sa aklat ng Lucas kapitulo 12 versikulo 15, at sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kaya hindi ko maganda ang ating buhay, may mga kotse tayo, mayaman tayo, okay na. Hindi yon. Kaya mag-ingat tayo. Kasi baka tayo'y nalulugmok na sa mga kasakiman. Sinasabi ng Biblia, kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kaya wag natin ipagmayabang, ipagmalaki, yung mga bagay na tinatangkilik natin. Hindi naman yun ang ating talagang, hindi naman natin yung madadala, sabi nga nila. No? Totoo naman yun Alam nyo, dalawang bagay lang naman ang ating pwedeng madala pag tayo ay pinagpahinga na, Pag tayo pinagpahinga na. Dalawang bagay lang, mga kababayan, para sa inyong kaalaman. No? Kaya, ano yun? Sige. Gusto ko, susunod na lang, pero, di ba? Minsan, parang, teleserye, may to be continue, Kaya, ayun, may dalawang bagay talaga na ating madadala pag tayo namatay na. At yun yung ating dapat na pag-ingatan, no? Dalawang bagay. Hindi ko matiis, sige, sabihin ko na nga lang. So, dalawang bagay. Ito, sa 12:14 ng Ecclesiastes, ang sinasabi doon, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.
Oh, di ba? Kaya dalawang bagay nga. Pwedeng masama, pwedeng mabuti, no? Kaya pagka hindi tayo nagsisi, lahat ng masama, yun ang ating madadala. Pero pag tayo naman nagsisi, halimbawa, sa mga nakaraang panahon, puro masasama ang mga ginawa mo. Nagsisi ka, puro mabuti ng mga ginagawa mo. Kaya yung mabuti, yun ang madadala mo. Maiiwan mo yung isa. No? Kaya alin man doon, pwede mong madala. Di ba? Pwedeng mabuti, pwedeng masama. Yan ang ating madadala sa ating pagkamatay. Kasi para sa inyong kaalaman, meron tinatawag na paghuhukom. Yun ang ating paghandaan. Hindi yung mga bagay-bagay sa panglupa. Kaya ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo, panglangit, hindi panglupa. Kaya siguro ang mga iba medyo naiilang Medyo hindi, di ba? Parang hindi ito patok sa mga karamihan kasi gusto ng mga taga-sanglibutan, mga tagalupa, gusto nila yung mga makamundo Yung mga bagay ng mga sanglibutan. Kaya yung iba nga, step lang, yung step lang na invento niya na sayaw, sumisikat. Step lang naman yun Ano bang mapapala no? Step lang naman yun. Bakit nagte-trending, di ba? Dapat, yung ating magagawa, yung ating may papakita, yung pakikinabangan na pag ginawa mo yan, makikinabang ka. No? Hindi lang sa buhay na ito, maging sa darating. So sige, hanggang dyan muna, Marami pa yan. Marami pa mga bagay-bagay na sasabihin natin. So, sa lahat ng mga nakapakinig at nakapanood, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo sa inyong mga paggawa. Tandaan ninyo lagi ang isang talata na doon sa Kapitulo 22, versikulo 39 ng Mateo, na isa sa mga o pangalawang pinakamahalagang utos na iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So hindi mo siya kapupuotan, kaya paano kang papatay niyan kung umiibig ka sa iyong kapwa? Sige, muli, magandang araw sa inyo. God bless you all.